Umagang ito, magandang umaga sa ating lahat. At muli, tayo ay magbabasa ng banal na kasulatan sa aklat na 2 Corinthians chapter 5. Karugtong ito ng nung puro nung nakaraan. Yung 5. Kaya gawa mo na ang 5 mo. 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 21. Nagkarugtong yung 1 to 10 nung 2 Corinthians chapter 4 nung nakaraan. Yan, amen. Sabi ron, pero bago yun, tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po muli sa umagang ito. Kami po ay lumulunod sa iyo, patnubayan mo po kami, Panginoon, ang aming babasahin na yung banal na kasulatan. Nawa, Panginoon, lubusan mo pong ipaunawa ito sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, gabayan mo kami, at nawa, Panginoon, buksan mo ang aming isip at puso upang lubusan namin yung paunawaan at hindi lang yung magawa ang yung banal na salita na aming pagbubulay-bulayan. Salamat. Ikaw ang may taas ng paramalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 10. Verses 1 to 10. Karugtong ito ng 2 Corinthians chapter 4. Yung nabubuhay sa pananampalataya. Alam natin, kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, na tumutukoy sa ating katawang lupa, ito kasi yun, yung temporary katawan ng tinatahanan ng ating kaluluwa. Ito, yung katawang lupa. Tayo may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Sa tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumarating tayo habang tayo nasa katawang ito. Habang tayo naririto, sabi rito, hindi tayo nakakaiwas sa mga suliranin, sa mga pagsubok, kaya tayo nahihirapan, kaya dumadaing tayo sa Diyos. At labis na nananabig sa ating tahanang makalangit. At mas lalo nating hinahangad yung ating tahanan sa langit kung saan kapiling ng ating Panginoong Jesus. Kasi doon hindi na tayo mahihirapan. Wala nang pagluha doon, wala nang hirap. Kaya dapat tayong mga Kristiyano ngayon na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, kapag lalo tayong sinusubok o nagkakaroon ng mga pagsubok, silipin dapat lalo tayong nagiging matuwid sa paningin ng Diyos, nagiging kaaya-aya sa paningin ng Diyos, lalo natin pinananabigan ang buhay na walang hanggan na inilaan niya para sa atin. Yung lagi na inspirasyon, dito sa mundo, temporary lang to, kaya darating ang araw at nananabig na ako, ang aking mga hirap ngayon ay mawawala pagdating ng panahon. Upang kung mabihis na tayo nito ay hindi tayo matagpo ang hubad. Habang nakatira pa tayo sa toldang ito, tayo naghihinagpis at lumaraing kasi hindi tayo nakakaiwas sa mga pagsubok. Hindi tayo nais natin iwaksi ang katawang panlupa. Hindi dahil sa pinagsisisiyan natin tayo na buhay sa mundo at gusto na natin iwanan ito. Pero totoo naman, gusto na, si Pablo nga, gusto na niyang umalis sa mundo ito nung panahon ng buhay siya. Kaya lang dahil nakikita niya yung mga tao, gusto niya na rin mabuhay para maraming maligtas. Kundi dahil nais natin mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago at ipinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya laging malakas ang ating loob kahit na alam natin habang tayo narito pa sa katawang lupa hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob natin iwan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon. Ito, kasi hindi na natin pinanghihinayaan itong mundo. Simula nung nakilala natin si Kristo, natakpan na yung mata natin sa kaligayahan ng mundo. Mas hinahanap na natin yung spiritual na mundo kung saan tayo nabibilang. Upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya lahat ng Christian na totoo, sa totoo lang, yung mga totoong mga Christian,
nakatingin yan sa mga spiritual, hindi yun dito sa mga panandaliang aliwlaw ng mundong ito. Kaya sa ating buhay, isipin nyo sa sarili natin kung tayo ba mas hinahangad natin yung spiritual o hindi. Kaya tandaan natin yun. Mararamdaman mo yun at mabiverifika mo sa buhay mo kung talaga tunay ka po si Jesus sa buhay mo. Kung ikaw tayo nalalabig sa spiritual o mas lamang sa iyo yung mundong ito. Yan. Isipin mo sa buhay mo yun. Kaya naman ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya tayo, mga totoong tumanggap sa Panginoon, mas ginagawa natin yung mga bagay na higit na nakakalugod sa mata ng Diyos. Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa pilingan niya. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating gawang mabuti o masama lang tayo na bubuhay pa sa daigdig ito. Kaya tandaan natin yun darating ang panahon, lahat ng bagay na ginawa natin dito sa mundo, mabuti o masama, lahat, yung lihim nga, sabi nga ng mga ngaral, lihim man o hindi, lahat yun ay ipagsusulit natin sa Diyos, ay harap tayo sa hukuman ni Kristo. Kaya ano gagawin natin? Kung kayo naman ito, maging tapat na lang tayo sa Diyos. Kung wala naman tayo, hindi naman tayo tapat, hilingin natin sa Diyos yun at hayaan natin ang Diyos ang bumabay sa atin upang magawa natin yung katapatan na hindi natin kaya gawin. Tanda natin yan. Kaya yun, karugtong na 2 Corinthians chapter 4, yung 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 10. Kaya punta na tayo sa pakikipagkaibigan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yan, yung Diyos kasi, yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, si Kristo, pinadala niya para muli tayo ay makaharap sa Ama. Kailangan natin may pag-isa kay Jesus Christ para tingnan tayo ng Ama, hindi yung ating sarili, kundi si Kristo. Kasi walang matuwid, wala kahit isa sa paningin ng Diyos. Ngayon, nagiging matuwid tayo sa mata ng Diyos na makapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya pag tinatanggap natin si Kristo sa ating mga buhay bilang hari o nakipag-isa tayo sa Kanya, hindi na tayo ang tinitingnan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Ama, kundi si Kristo na tinanggap natin na nabubuhay na sa atin. Kaya nga sabi ng Roma 12:1, iaalay ninyo sa Diyos ang inyong buhay bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Diyos. Ibig sabihin, pag inalay mo yung buhay mo, hindi na ikaw ang may-ari nun. Binigay mo na nga binigay mo na sa Diyos. Ibig sabihin, hindi na sa iyo yun, sa Diyos na yun. At dahil binigay mo na sa Diyos yung paghaharian na yun ni Kristo. At nakikita na ng Diyos sa iyo si Kristo, hindi na ikaw. Kasi kung ikaw ang nakikita ng Diyos sa sarili mo, kung ikaw pa rin, hindi ka kailanman magiging kalugod-lugod sa Diyos kasi makasalanan tayo. Naiintindihan ko ba? Kapag tayo ang nakikita ng Diyos sa atin, tayo pa rin, tayo sa sarili natin, hindi tayo kaluluguran ng Diyos kasi walang matuwid, wala kahit isa. Tama po ba? Walang tao yung pinanganak ng matuwid Wala Kaya lang tayo magiging matuwid dahil Diyos sa pananampalataya natin kay Kristo kasi umaasa tayo na si Kristo ang ating magiging mediator sa Ama. Hindi tayo pwedeng rumekta sa Ama Kaya sa mga nananalangin, Ama ko, binabali wala si Kristo, mukhang mali yun. Talagang mali, hindi mukha, talagang mali. Kasi kailanman din tayo kaluguluguran ng Ama kapag tayo lang. Kaya kailangan natin si Kristo, nagiging matuwid tayo sa paligid ng Ama kapag tinanggap natin sa ating buhay si Kristo. Yun na totoo na dapat natin maintindihan at malaman. At nawa, maintindihan din niya ng mga taong hindi nauunawaan yung kahalagahan ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Yan, tandaan. Pakikipagkaibigan, 2 Corinthians chapter 5 verses 11 to 21. Pakikipagkaibigan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nakikikaibigan natin yung Diyos. Tandaan natin to Sabi rito sa title niya, pakikipagkaibigan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Para si Kristo yung backer natin sa Diyos. Hindi kasi tayo pwedeng lumapit. Para ka sa isang kumpanya na malaki, hindi ko basta maka-apply dyan maliban na pag may backer ka. Tama? Ganun yun. Hindi kami pwedeng lalapit sa Diyos nang hindi ka lalapit kay Kristo. Siya nga yung gate pass natin doon. Amen? Iyon. Pakikipagkaibigan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ron 11, kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon,
Sinisikap namin hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kung kilalang-kilala rin ninyo ako. Si Pablo yung nagsasalita nito sa mga taga-Korinto. Ngayon naman, si Pablo ang Diyos ang nagsasalita sa atin sa buhay ni Pablo para sa atin. Yan. Kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin ikayatin ang mga taong manumbalik sa Kanya. Dahil sa pagkatakot ni Pablo nila ng mga ngaral noon sa Diyos, ginagawa nila kanilang tungkulin sa Diyos. Kasi ang tungkulin talaga ng mga tao ay ikalat ang mabuting balita. At dahil ginagalang nila ang Diyos, pinapangalan nila yung salita niya. May takot sila. Kasi isang pagpapakita ng paggalang sa Diyos ay yung pagkatakot. Kasi dahil sa pagkatakot mo, sumusunod ka sa Diyos. Tandaan natin yan. Kasi ang utos ng Diyos, ipangaral ang kanyang salita. Kaya sila Pablo, ginagawa nilang makabuluhan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapangaral, pagpabahagi ng kanyang salita ng Diyos. Kaya niya sinasabi, dahil may takot kami sa Diyos, binabalita nila yung salita ng Diyos. Alam ng Diyos ang tunay namin pagkatao. Bakit? Kasi wala namang nakakatakot sa Diyos eh. Ang Diyos ay omniscient. Ang iniisip mo, alam ng Diyos yan. Yung gagawin mo mamaya, alam ng Diyos yan. Yung bagay na mangyayari mamaya, alam din ng Diyos yan. Hindi tayo pwede magtako sa Diyos. Ang Diyos ay omniscient. Lahat alam, walang hindi alam. Hindi natin kayang aruin ang kaisipan ng Diyos kasi lahat ay alam niya. Hindi tayo pwedeng magdahilan sa Kanya. Hindi natin siya pwedeng palisutan. Kasi alam niya yung lahat sa buhay natin. Alam niya kung nagsisinungaling tayo. Alam niya kung niloloko natin siya. Alam niya kung may binabalak tayong gawin. Alam niya yung mga lihim mula sa kaibuturan ng mas malalim nating damdamin. Ganun ang Diyos, napakamakapangyarihan ng Diyos. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako, si Pablo noon. Kasi wala namang nasabi kasi ni Pablo yung bagay nito. Kasi ultimong buhay niya, tinataya niya para sa paglilingkod sa iglesia. Sa mga iglesia, sa mga tao, hindi sa sarili yun. Sa bawat tao na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Yan kasi, sabi niya doon, naranasan niya ng maging kahos at parang patay na inaanod sa ilog dahil sa kanyang paglilingkod. At alam din ng mga miyembro nila yun. Hindi dahil nais namin ipagmalaki muli sa inyo ang aming sarili. Sinasabi niya ito, hindi para ipagmalaki yung sarili niya, na ako ganito, ay kayo ganun. Hindi. Kundi nais namin bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo. Kundi dahil para mabigyan sila ng kaisipan, mabuksan yung isip na, o bakit kaya ginagawa ni Pablo ito? Bagay na ito. Yan. Inyo, may pagmalaki ninyo. At nang sa ganun ay makita nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay ni Pablo. May pagmalaki nila na sila Pablo, ganito yung ginagawa. Hindi para itangi si Pablo, hindi para sa totoo lang, ang ibig sabihin, para itangi ang Diyos sa totoo lang. Nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki, kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Kasi sila Pablo nagiging tapat sa Diyos at ginagawa nilang lahat para maglingkod sa Diyos. At gustong sabihin ni Pablo na wala silang ibang nais kundi paglingkuran ng Diyos. Kasi may mga tao ng panahon na sumasalungat sa kanila at pinaparataan sila ng hindi tama. Parang kami ngayon, mga lingkod ng Diyos, kung minsan isip sa amin ng mga tao, ayan, yung mga pastor na yan, ginagawa lang kapirahan yung church niyan, gano'n. Hindi natin maiiwasan yung mga ganyang bagay. At gusto mong sabihin ni Pablo na hindi mali ang kanilang mga paniniwala kasi ultimong buhay nila talaga yung binibigay nila sa Diyos. At sa abot nilang makakaya, gagawin nila ang nararapat para mapaglingkuran ng Diyos. Kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos kasi kami mga lingkod ng Diyos o tayo mga tunay na Kristiyano, talagang weirdo tayo sa paningin ng mga unbeliever. Iba yung mga ginagawa natin. Pag tayo nagpuri sa Diyos, talaga lubuluba pa tayo. Pag nananalangin, talaga grabe. Bagamat hindi natin nakikita yung Diyos natin, para talagang kausap mo ng harapan ng Diyos. Weirdo yun sa paningin ng iba. Kaya kung sa isip nila, nasisiraan kami nang nasisiraan ng isip, yun ay alang-alang sa Diyos, kaya namin ginagawa yun. Hindi namin iniisip yung iisipin nyo. Ang mahalaga sa amin yung iniisip ng Diyos sa amin, kaya ginagawa namin to. At kung matalino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. At kung matalino
naman kami ay para sa kapakanan ninyo, nagiging mahusay silang mangaral, magpaliwanag, para mas maintindihan ng mga tao. Kasi kung magsasalita sila ng mga bagay na kamangha-mangha ng mga bagay na hindi maintindihan, hindi maintindihan nila yun. Speaking of tongues sila, hindi nila maintindihan yun. Ipapaliwanag nila ang salita ng Diyos sa paraan na maintindihan at sa paraan na normal ang makikita sa kanila ng tao. Okay? At kung matalino naman kami, iyan ay para sa kapakanan niya, gumagawa sila ng paraan para mas maintindihan ang salita ng Diyos at para mahikayan niya yung mga tao. Kaya yun, kaya sa atin, mga Christian ngayon, kagaya ni Pablo, maging matalino din tayo sa pakikitungo sa mga unbeliever at gumawa din tayo ng paraan para masigit natin silang mahikayan na maniwala sa ating Diyos na sinasamba. Amen? May mga estratehiya, kaya may mga programa tayo dito sa church na ginagawa, ang kailangan na natin magpag-participate. Kaya iyan yung sinasabi, isang bagay, kung matalino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahani sa amin, sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Si Jesus kasi namatay at muling nabuhay sa krus para patayin ang ating mga kasalanan. Okay? Para yung kasalanan natin na namana sa ating nunong si Lebat Adad ay mapawi. Kaya makikita na ng Diyos sa buhay natin si Kristo. Hindi na yung kasalanan na sa atin kapag tinanggap na natin si Kristo na namatay sa krus at muling nabuhay. Kaya sa ibang bahagi ng kasulatan, ang sabi doon, kung gusto natin maligtas, i-confess natin si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ibig sabihin doon, manampalataya tayo si Jesus Christ, agapin natin siya sa buhay natin at paniwalaan natin nilinis niya na tayo sa ating mga kasalanan. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Yan. Namatay si Kristo sa lahat para yung buhay natin, hindi na natin ipamuhay. Alam mo sabihin doon? Hindi tayo yung masusunod na sa buhay natin. Kasi pag tayo nasunod, palpak tayo, wala tayong mabuting maiisip. Lahat ng maiisip natin, kayabangan, pagmamalaki, gusto natin tayo bida, gusto natin yung attention sa atin. Kapag di nga tayo napansin, nagtatampo na tayo, sa totoo lang eh. Minsan, gagawa lang tayo ng parang para yung iba magalit din sa kanya eh, kapag hindi tayo napapansin. May magagalong attitude tayo. Yun yung sinasabi ni Pablo ng mga isip bata. Nakita nyo yun sa Reels, yung Christian na yung, ano yan eh, nakita ko lang sa Reels, yung Christian na matagal na kaisip bata pa rin. Baby siya pero itsura niya matanda. Nakakatuwa nga tigil. Isi-share ko sa anak. Huwag na lang. Baka may magagalit pa. Baka sabihin, Pastor, kamukha mo. Ganon. Yung baby siya, tapos yung itsura niya matanda niya, umiyak-iyak. Pero yung matanda na itsura niya, pero baby itsura niya. Kaya ganon. Kaya ganon yung mga Christian na hindi lumalago. Kaya dapat, hindi tayo ganon. Namatay si Kristo sa lahat para upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Para hindi na tayo mabuhay sa sarili, yun talaga yung totoo. Kaya namatay si Kristo sa krus para mabuhay para sa atin. Yan. At hindi, yung sarili natin, matalikuran natin, kaya laging pinagtindigin na ni Kristo, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo yung krus mo at kalimutan mo yung sarili mo. Kasi kapag tayo yung nasunod, sablay talaga tayo, palpak lahat. Ang gawin natin, palpak. Yan ang totoo. Kaya, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Sabi, pag nakita mo yung kapwa mo, hindi na siya yun. Dapat nakikita mo dyan si Kristo kahit na nakita mo pa yung negatibong bagay niya, kapintasan niya. Punahin yun. Punahin mo, si Kristo na dapat yung nakikita mo sa Kanya. At gumawa ka na ng paraan para sa lahat ng pagkakataon, matruan siya. Okay? Kaya, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Kasi pag kayo, yung sarili pa rin natin nabubuhay, pag tinignan natin yung kapwa natin, makikita lang natin yung kapintasan. Ang kulit naman nito. Alam natin sabihin na, yan na naman, gano'n na naman tayo. Ang tigas talaga ng ulo nito. Di ba? Wala talaga itong pagbabago. Puro yung negatibo maisip mo. Ayun ang totoo. Kahit na trail pa. Tingnan niyo ako, alam makita niyo sa akin. Pastor Ronnie, bungi na yung ngipin. Puro gano'n. Ano pa? Puro kapintasan makikita mo. Pero kapag ang Diyos ang naghahari sa iyo, titignan mo yung kapwa mo, si Jesus din. Kaya imbis na
makikita mo yung negatibo niya, makikita mo yung positibo. Yung mga bagay na magagawa mo para sa Kanya. Yun ang totoo. Kapag tunay mo talagang tinanggap ang Diyos sa buhay mo, meron ka ng self-control, meron ka ng humility, meron ka ng kaunawaan. Ayan, parang tinitignan mo yung kabutihan ng Diyos sa kapwa mo. Ganun yung ibig sabihin nito. Kaya nga, ang pagtingin natin sa bawat tao, hindi na sa batayan ng sukatan ng tao. Kasi tayo mapangmusga eh. Kaya pag titignan natin yung tao, puro husga ang makikita mo dyan. Puro kapintasan niya. Noong una ay ganoon ang ating pagkilala kay Kristo, ngunit ngayon, hindi na. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. In 2 Corinthians 5:17. Yan, kapag tayo tinanggap na natin si Kristo, dapat bagong nilalang na tayo. Wala na yung dating pagkatao. Ikaw, hindi ka na gumagawa ng mga dati mong ginagawa, hindi ka na nag-iisip ng mga dati mong iniisip. Pero, talaga ba hindi mo na magagawa? Nagagawa mo pa rin, pero hindi ka na nananatili doon. Kasi, mas napaglalabanan mo na yung sarili mo. May bunga ka na ng banal na espiritu. Pag-ibig, katatagan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Pero, hindi ka pa rin maiiwas kung minsan makagawa ng mga bagay na ito. Kasi nandito pa tayo sa mundo. Nandito pa rin tayo sa literal na mundo na lumilipas. Lahat ng bagay nandito. Kaya lang, dahil nasa atin ang espiritu ng Diyos na paglalabanan na natin po. Kaya dapat palakasin natin din yung spiritual natin. Kaya napakahalaga ng Bible study, napakahalaga ng prayer meetings, napakahalaga ng devotion, ng pagbabasa ng Bible, ng pananalangin, pagpapalakas ng spiritual, pananalangin ng sama-sama, nagpapalakas ng spiritual yan. Napakahalaga yan na hindi natin dapat baliwalain. Kaya yun. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ay isang tao, sila siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. Si Kristo ang dahilan kung bakit tayo itinuturing ng Diyos na kaibigan niya at hindi nakaaway. Kasi kapag hindi natin tinanggap si Kristo, kaaway pa rin tayo ng Diyos. Kahit kailan hindi tayo magiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sa totoo lang, ayun ang totoo. Mahirap isipin o tanggapin ng mga taong hindi nakakaalam sa banal na kasulatan ito. Sabihin, ayos yun kayo lang pala yung anak ng Diyos. Ayun yung buhang bibig ng mga unbelievers sa totoo lang. Pero normal na ganun talaga maisip niya kasi yung pride. Kahit sinong tao naman, hindi papayag na hindi siya mahal ng Diyos sa totoo lang. Pero yun talaga nakasulat sa Bible wala tayong magagawa John 14:6. Tandaan niyo John 14:6, ano yung sinasabi? Dapat alam ng Christian yan. Ano yan? Favorite verse yan. John 3:16, John 14:6, Romans 3:23. Yan yung mga verse na alam ng mga Christian. Kabisaduhin niyo yun. Ako ang daan, John 14, at katotohanan. Wala makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan ang totoo. Kaya, ikaw kapag hindi ka kumilala sa Diyos, hindi mo tinanggap si Kristo sa buhay mo kung malabo ka talaga maligtas. Kahit napakabuting tao mo ba, kahit galing ka ba sa mga pamilyang talagang religyoso, kahit hindi kayo gumawa ng kasalanan simula pagkabata sa tingin nyo. Kasi hindi naman yung literal na kasalanan yung meron tayo, yung dugo Yung dugong makasalanan na dapat mahugasan sa dugo ni Kristo. Kaya sinasabi ni Jesus Christ in John 14:6, siya ang daan, katotohanan at ang buhay. At walang makapupunta sa Diyos, sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ni Kristo. Kaya lahat ng tao isinisilang sa mundong ito, lalo na yung tumatanda na, ang hindi niya nakilala si Kristo sa buhay, hindi niya tinanggap, hindi siya ligtas, sa totoo lang. Hindi siya ligtas. Sa totoo lang. Kaya kailangan natin kilalanin si Kristo sa buhay natin at tanggapin bilang Panginoon, Hari at Diyos. At may confess ang ating mga kasalanan sa Kanya. Amen po ba? Nawa, naiintindihan natin yan. Kaya napakahalaga ni Jesus Christ sa buhay natin. Kahit anong gawa mo ng mabuti na alam mong mabuti sa mundong ito. Kasi sa mundong ito, alam lang natin mabuti, maging mabait tumulong sa tao, huwag kang magkakaso, wala kang bisyo, di ka na ninigarilyo, nagbumura. Kaya nga may kantang good boy, sana kunin ka na ni Lord. Diba gano'n? Di ka umiinom, di ka naninigarilyo, tumutulong ka sa may hirap.
Hindi yung access para maligtas ka, sa totoo lang. Kailangan mo tanggapin si Kristo ng totoo sa buhay mo at isuko yung buhay sa Kanya. Yan. Hindi ka maliligtas kapag good boy ka lang o good girl ka lang. Hindi. Kailangan natin si Kristo kasi siya ang daan, katotohanan ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Ang pag-ibig, sabihin sa pamamagitan ni Kristo, yan. Ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan na niyang ipamalita ito. Kaya ito yung pinasabi natin. Kaya ito din yung sinasabi ko. Binabasa ko lang naman eh. Sabi ni Pablo, kailangan ng tao tanggapin si Kristo. At pag hindi, wala talagang kaligtasan. At ito ay kailangan ipamalita. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita. Ganon din tayo. Inatasan din tayo ng Diyos na ipamalita ito. Kaya dapat wala rin natin tigil ipamalita ang bagay na ito na kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Hayaan ninyong paniwalaan ninyo ang aming sinasabi, sabi ni Pablo rito. Kami naman, hayaan ninyong pakinggan ninyo ang pinangangaral na binabasa sa sulat ni Pablo at paniwalaan din ninyo para maging kaibigan kayo ng Diyos. Hindi nakasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuro ng makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yan. Si Jesus Christ nagbanal. Bakit banal si Jesus Christ nang sinilang sa mundo? Ay tao siya. Ano yung pinakapaliwanag ukol dyan? Sino yung makakasagot? Lagi natin pinag-aaralan yun. Kapag may nagtanong sa inyo, oh, bakit tayo tao? May kasalanan tayo. Ay ba't si Jesus Christ tao? Bakit siya banal? Wala siya kasalanan. Oh, dahil siya yung Diyos, tama. Bakit? Sinilang siyang tao. Oh. Kasi siya galing sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Holy Spirit. Hindi siya galing sa similya nila Eva at Adan. Alam mo ba? Saan tayo galing? Literal. Sa pagbabahala ng magulang natin. Galing tayo sa dugo nila Eva at Adan. Si Kristo walang ganun na pinanggalingan. Pag binasa niya yung Matthew, siya dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Si Mary Virgin, nung naging mag-asawa sila ni Joseph, at sinipingan niya si Mary nung pinanganak na si Jesus Christ. Wala silang experience na nangyari literal sa kanilang dalawa. Kaya hindi si Jesus Christ galing sa similya, sa semen nila Mary at Joseph. Tama po ba? Kaya yung dugo ni Kristo banal, hindi galing sa tao. Ito ay buo by the Holy Spirit. Yun ang kapaliwanagan. Kaya hindi pwedeng may kasalanan si Kristo. Kaya kailangan ng dugong banal ng mahuhugas sa cross. Si Jesus yun nga, bagamat siya Diyos, nabuhay parang tao. Para tao. At hindi naman nawala yung pagka-Diyos. Sabi nung nakaraan natin pinag-aralan sa Colossus 2:9. Colossus 2:9, pakibasa Brother Joshua. Hindi ako nagkakamali, Colossus 2:9. Hindi naman nawala yung kalikasan ng Diyos kay Kristo eh. Hindi niya lang pinagpilitan. Kasi siya talagang anak ng buhay na Diyos. Yan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Hindi naman nawala yung kalikasan niya bilang Diyos. Ayan. Kaya nga siya nakakapaghimala na ito niya yung bagyo, sumusunod sa kanya. Ba't ba kayo natatakot? Bagyo, huminto ka. Bigyan mo siya, naglayag sila, di ba nila Peter? Yan, tandaan natin yun. Kaya no, may nagtanong, bakit si Kristo? Tao yun eh. Bakit siya sabihin banal? Hindi nga siya galing sa sperm cell ng tao. Holy Spirit buo. Nilagay siya sa sinapupunan ng Mary sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Tama mo ba? Yun yung mga literal na paliwanag. Kaya kung sakaling may magtanong sa inyo, yun yung sasagot nyo. Ayun yung mga bagay na pwede natin malaman. Okay? Ito yung karugtong niya pa sa 5, 2 Corinthians 5, sa 6:1 hanggang, saan ba yun? Hanggang 13. Natuloy na natin pagbabasa. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Yan. Tayo, huwag nating sayangin yung kagandahan loob, yung habag at awa sa atin ng Diyos, yung kapatawaran. Huwag lalaki ulo natin. Kasi gaya ng ibang paniniwala, once you are saved, you are saved. Sinasamantala na nila yung kanilang kaligtasan. Dahil alam nila, mamaya o bukas, pwede na naman silang humingi ng tawad.
gagawa sila ng kasalanan ngayon. Mamaya, hihingi ng tawad. Bukas, o mamaya, patatawalan. O gano'n, alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yung ating iniisip. At yung kaligtasan, nawawala din yan sa atin. Nawawala yan. Hindi yan, nasa sayo yan. Kung pangahawakan mo yan. Kagaya na sinasabi ni Pablo, maging siya man, kailangan niya manatili sa paligsahan ng kanyang sinalihan. Yaman kami katulong sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos kayo na naririnig natin, itatak na natin sa isip at puso natin yan. Huwag natin kalimutan, huwag tayo kagaya ng binhing nalaglag sa mabato, binhing nalaglag sa matinik, sa damuhan, damuhan. Sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon, ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklaluan kita, ngayon ang panahong nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas. Kasi, isipin nyo, sa lahat ng suliranin sa buhay, pinakinggan tayo ng Diyos eh. Di ba? Lahat ng dalangin natin, sa totoo lang, minsan hindi na nga tayo dumadalangin. Pinagkakaloob niya na yung ating mga pangangailangan, isipin natin yung nagpahalagaan at ibalik ang pinaka-the best ng pasasalamat at pagpaparangal sa Diyos. Inuwasan namin makagawa ng alamang ipagdaramdam niyo naman upang hindi mapulaanan ang aming paglilingkod. Sa halip, sinikap namin sa lahat ng paraan na ipakilala kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Sila Pablo, ginawa yung mga bagay nito para sundin ang kalooban ng Diyos at maipakita sa mga miyembro din nila na talagang ginagawa nila yun para sa Diyos. Kami hinagupit, ibinalinggo at binugbog. Naranasan namin ang trabaho ng labis, ang di matulog magdamog at di kumain ng ilang araw at hindi, di ba? At tayo, hindi naman ganoon, kagaya nila na kailangang patayin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo, ang kalaban lang natin, pagsubok, problema sa pera, sakit at karamdaman, yun lang sa atin ngayon, mas magaan. Tama, yun yung bugbog sa atin. At pagsasakripisyo, kasi kapag totoong nililingkod mo yung Diyos, talagang, sa totoo lang talaga may hirapan ka talaga eh. Kasi uunahin mo yung gawain ng Diyos eh. At mamahalin mo yung kapwa mo, mag-iisip ka ng mga bagay na mas kabubuti ng iba. Kaya sa sarili natin, tignan natin kung may tayo ba nagsasakripisyo ng ganun sa buhay natin. Isipin din natin kung gumagawa tayo ng ganun. Sa sarili ba natin, nakakagawa ba tayo ng gano'n kagaya ng kaisipan nila Pablo na tinatalikuran talaga nila yung buhay nila para may mailigtas sila isang kaluluwa? Kaya sa atin, makikita din natin na tunay talagang tinanggap natin ng Diyos, tayo rin makakapuna eh. Mahirap kasing sabihin, baka sabihin pa ng iba, nating lahat, gusto, parang mahuhusyo yata ito. Parang papatama ata si Pastor Pero yun yung sinasabi ni Pablo eh. Sinasabi niya yung mga nararanasan nila. Dahil yun yung ginagawa ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Tayo naman, dahil sinasabi natin tayo, we're naging Christian, tayo Kristiyano na, tayo naging pag-isa kay Kristo. Pero bakit hindi natin observe yung sarili natin? Meron na bang tayo na nagsikripisyo tayo para matulungan yung ibang tao? Meron na bang tayo na talaga nahirapan tayo para sa iba? O meron na ba tayo na isalbang kaluluwa ng tao? O meron na ba talaga tayong matinding bagay na pinagtiisan para sa iba? Kasi ang pagiging Christian yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Paano mamahalin ng Diyos? Ang tanong, sino pwede sumagot? Paano natin maipakikita ang mahal natin ng Diyos sa ating buhay? Sa pagmamahal sa kapwa. Sabi ng Bible, sabi ng paano mamahalin ng Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung nakikita mo kapatid, hindi mo magawang mahalin. Tama ba? Kaya wala tayong choice, sa totoo lang. Ang pinaka-the best na makikita pagmahal ng Diyos, yung pag-concern natin sa iba, pagligtas ng kaluluwa ng iba. At ngayon, paano natin gagawin yun? Ikaw mag-decision nun. Kasi may isip ka na kagaya ng Diyos. Nakakain ka ng bunga ng punong kahoy na bibigay kaalaman sa mabuti at masama, sila ay matandaan. At namana natin yun. At hindi lang yun, nadagdagan pa yun ng pakikinig natin. Gaya ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Itinuturo yung bunga ng banal na Espiritu. Itinuturo yung pakikipag-isa kay Kristo na dapat tayo bagong nilalang na. Kaya na walang dahilan para hindi natin gawin ito. Eksakto na, it is finished. Naganap na sabi ni Kristo Mapalad ka tayo kumpara sa mga kalapabalo sa totoo lang pag binabasa ko yung Bible, mas lalo kong namamangha sa Diyos sa totoo lang Yung Old Testament, pag binabasa ko siya, nabuhay si Abraham.
nabuhay silang lahat, sila Moses, lahat ng mga hukom, sila Samson, binabasa ko sila, puro buhay nila, pinagpalit nila, ang paglilingkod nila. Para kanino? Para sa atin na nabubuhay ngayon Sa totoo lang, pag binabasa mo, yun yung makikita mo Sa kabuuan pag tinignan mo siya sa malayo. Ikaw yung makikita mo nasa gitna noon. Ikaw yung sentro doon na pinagawa nila ng mga bagay na yun. Ikaw na bumabasa ngayon. Kaya nga personal tayong may relasyon sa pagiging born again. Hindi ito real yun. Ito ay personal na relasyon natin sa Diyos. Bakit? Sa tuwing lahat ang banal na kasulatan na ginawa para basahin mo, ikaw yung makikita mo diyang bida. Ikaw yung sinasabihan dyan. Ikaw yung pinagkagawa nila ng sakripisyo. Ikaw yung pinamatayan ni Kristo sa krus. Kaya nga kapag binabasa mo, lalo ko namamanga sa kabutihan ng Diyos Sumakripisyo siya yung mga taong binuhay niya noon para maghirap, para lang sa atin ngayon. Ngayon tayo naman, na nabubuhay ngayon, hindi natin makita yun. Tama mo ba? Hindi natin makita. At tigas pa rin na ulo natin ang gagayotin yung konti natin dito. Yung mga Christian church, mga born again, ang kukunti nila, lalo na sa mga ganitong mga churches, yung mga maliliit, ang konti nila. At sa malalaking church, ang dami naman nila, hindi naman lahat talaga doon naglilingkod sa Diyos. Yung iba doon, simba-uwi lang, tutulog lang. Simba-uwi. Ayaw nila sa maliliit na church kasi ayaw nila magkaroon ng ministry. Ayaw nila magkaroon ng paglilingkod na personal sa buhay nila. Pero totoo, napakahalaga ng maliliit na churches na kagaya nito. Makakapaglingkod ka personal sa Diyos kung talagang gusto mo maglingkod sa Diyos. Sa malalaking church, sabihin ko na yung mga church na malalaki, JIL, CCM, iba pa, sabihin mo na yung mga alam natin pang ibang malalaki, Victory, World of Hope, malalaki yan mga yan Hindi lahat doon, matured. Lahat, yung iba doon, pumupunta lang para lang may makita artista. Yung iba doon, pumupunta lang. Aircon kasi doon Magasarap kasi yung pumalakpa kapag hindi ka pinagpapawisan. O magpuri, ang ganda kasi ng music nila. Yun lang yung habol nila doon. Pero dito sa maliliit na church, pagkakataon na natin para makipagbulog sa kaaway. Amen? Ito na yung pagkakataon natin ipakita sa Diyos yung ating sakripisyo. Kagaya nila Pablo na naging dakila na ngayon sa langit. Amen? Kaya yun. Kaya dapat makita natin yun na tayo nabubuhay, hindi para sa sarili natin. Dapat, ngayong Christian na sinasabi natin yung buhay natin, dapat, meron din tayong ginagawang aksyon para sa pagiging Kristiyano natin. Ibig sabihin, kagaya nila Pablo, meron silang aksyon na ginagawa sa sarili nilang paglilingkod sa Diyos para maipakita mahal nila yung Diyos. At ang pinaka-the-best nun, yung pagkalinga natin sa iba. Kaya nga nag-iisip tayo sa church ng mga proyekto, hindi para sa atin. Kung minsan po, nasa profession tayo dahil gusto natin magawa yung activities natin sa church, mga proyekto sa church, para meron tayo man lang isang kaluluwa may dala sa Diyos. Yun yung the best. Kaya kailangan ng participation ng bawat isa. Kaya nawa, makita natin yun sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos na kahit nahihirapan pa tayo sa ating mga buhay. Kasi no choice magiging sinungaling ka pag sinabi mong, pag tinanong kung sino nagmamahal sa Diyos, taas ka ba? Natural tataas ka doon. O pag tinanong ka naman, ano na? Yung bidensya mo na sinabi mong mahal mo yung Diyos. Mag-iisip ko lang ngayon, wala kang exact alam na ideya. Di ba? O maaaring sasagot ka, tama. Lahat naman sasabihin niyo, tama. Pero yung totoong dahilan kung paano mo mamahalin ng Diyos, hindi mo talaga alam. Tama? Ang totoong pagmamahal sa Diyos talaga yung pagmamahal sa kapwa natin. Kaya walang ibang ginagawa sila Pablo, makapagligtas man lang ng isang kaluluwa. Kaya dapat meron tayong mga activities o pinaplano sa ating sarili na mga bagay na dapat natin ginagawa, makapagligtas man lang tayo ng isang kaluluwa. Amen? Kung paano yun, pagtanong kayo sa Diyos kung paano nyo gagawin yun. Kaya personal yung relasyon nyo. At kanya-kanya tayo ng pagkatawag. Amen? Kaya lang, kailangan natin magsama-sama magkaisa sa isang layunin. Ang gawin, ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kami hinagupit, pero sila Pablo, yung ginabasa ko to, natatawa. Kung gusto ko nga lang tawanan si Pablo, tatawanan ko siya. Ito lang. Biruin mo, hinagupit ka, Pablo. Hindi sa Pilipinas ko lang, para sa halimbawa na lang sa kaisipang pantao ko. Hinagupit ka, Pablo. Ayan lang yung buhay mo. Salamat sa iyo, para yan sa akin. Kaya binugbog ka, Pablo.
salamat sa buhay mo kasi yan ka lang ginawa, para ka lang sa akin. Ginawa mo yan, para lang maligtas ako. Naranasan namin, nagtrabaho ka ng labis, hindi ka natutulog kasi gugutom ka. Wala sa'yo tumutulong. At kakalingkod mo sa Diyos, nagugutom ka, minsan nangingikahus ka, wala kang makain. Yan dahil sa yan, trabaho ka ng labis. Buhay mo yan, dapat mong gawin yan kasi para sa akin yung gagawin. Para may maisulat ka na mababasa ko pagdating ng panahon. Pero yun, tayo palagi yun. Tayo yung pinagagawa nila ng sacrifice at di kumain ng ilang araw. Hindi ka kumakain, ginawa ka ng Diyos na hindi ka kumain ng ilang araw. Dahil sa amin yun, dahil mahal kami ng Diyos. Pero yun, yung buhay nila ganun lang, para sa atin. Kaya pag binabasa ko yung Bible, namamangha ko, wow, parang namahal pala ako ng Diyos talaga. Kaya huwag natin sayangin. Hindi lang ako, lahat tayo na bumabasa nito. Kaya, kung gusto yung malaman na mahal tayo ng Diyos, basahin natin ang Bible ng buo. At hilingin natin sa banal na Espiritu ipanawa sa atin ito. Para mas maiintindihan natin. Okay? Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, at kabutihan upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos. Sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig at hindi nila, tayo hindi tayo tapat eh. Tapat na pananalita at ng kapangyarihan ng Diyos ang pagiging matuwid ang siya naming sandata, panlaban at panangga. Yun, pero yun, talagang hindi sila gumagawa ng matindi sila eh. Tayo nga, kahit kami nga, kahit mga lingkod nila ng Diyos, talagang sablay eh, palpak. Pero hindi talaga kagaya nila, talagang sinulat pa nila. Di ba? Ako, halimbawa, susulat ko yung katangian ko, susulat ko, matuwid ako. Alam mo namang hindi. Di ba? Ang lakas naman ng loob ko nun. Pero si Pablo talagang sinulat niya yun, kagaya ni Job. Inaangkin niya yung katuwiran niya sa Diyos. Talagang totoong ginawa niya yun. Ganon din si Pablo. Hindi siya nagsisinungaling. Talagang yun yung ginawa niya. Ako nga, pag pinasulat ako patungkol sa sarili ko, hindi ko kayang isulat na maging matuwid ako. Naging matuwid ako. Para sa hindi ko kayang isulat. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako matuwid. Marami ko palpak. Kasinungalingan, pwede. Ang dami kong kasinungalingan ginawa nung nabubuhay ako. At ito, ay sinasabi ko sa inyo. Pwede, ganun susulat ko, pero yung pagiging matuwid, talagang matuwid si Pablo dahil yun ang ginawa niya. Ikaw ba naman susulat mo, maraming tao makakabasa doon kung hindi totoo? Tama? Kaya totoo lahat ng sinasabi niya ito at ginawa niya yung bakit? Para kanino? Lahat ng bagay na yan, para kanino? Para sa atin. Para sa atin ngayon. Amen? At nawa, dapat makita natin yun at bilang Christian kagaya nila, magkaroon din tayo ng kaisipang na tulad ng kay Kristo. Naranasan namin magparangalan at siraan ang puri. Pinamalaki sila at siraan ang puri. Nung naranasan nila sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, naghimala sila, tinuring silang Diyos. Ayaw nilang patanggap na sila yung Diyos, tinagtaguyan naman sila. Laitin at papurihan. Kami tinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Kagaya din natin. Kapag pinahayag natin salita ng Diyos, sabihin ng tao, sinungaling tayo. Hindi. Sinasabi lang natin yung totoo, binabasa lang naman natin, hindi naman tayo gumagawa-gawa eh. Tama po ba? Pag sabihin natin, ang maliligtas lang, yung mga tumanggap kay Kristo, yung mga born again. Kung sinungaling kayo, maging mabait ka lang, ligtas ka na eh. Saan nakasulat? Ang ebidensya. Tama? Magkakalat sila at sasabihin sinungaling tayo. Alam nila yung katotohanan. Sino yung sumulat? Saan yung narinig? Hindi, sabi ng lolo ko yun eh. Sabi nung yung pari yung nagtuturo sa amin eh. Oo nga, napatunayan mo, nasa nangarap niya nabasa. Saan mo nabasa? Gaano mo katiyak na yung nagturo sa iyo ay matuwid. Diba? Kaya kailangan natin magbasa ng Bible para hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos. Itinuring na kilala, gayong kami kilalang kilala. Itinuring na namamatay, na ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi kami namamatay. Inari kaming nalulungkot, ngunit laging nagagalak. Sila pa ang Christian, kahit yan may problema, laging masaya yan. Ganun sila noon. Kahit na hirap sa buhay, masaya nilang ginagawa yung kanilang tungkulin. Kasi pinapatay sila sa kanilang pangangaral at hindi lang yun. Wala silang makain kasi naglalakbay sila. Hindi mo pwedeng wala kang pera noon. At wala kang kakilala sa ibang lugar at walang papakain sa iyo doon. Ang baon nila pananampalataya sa Diyos. At magtatrabaho sila ng labis para kumain sila. Paano ka magtatrabaho kung may humahanap nga sa iyo? Ang hirap. Bawa, wala siya, si Pablo walang pera. Gusto niya magtrabaho para makakain. Hinahanap nga siya ng mga gusto pumatay sa kanya. Gusto
kumulong sa kanya. Ano yun? Irritable siyang kumilos ng panahon na yun. Pero bakit niya ginagawa yun? Dahil sa Diyos, dahil sa mga tao. Ngunit pinapayaman namin ang marami. Bakit? Ba't sinabi niyang pinapayaman niya yung marami? Kasi walang ibang nais si Pablo kundi maging mabuti palagayan ng mga tao noon. Pinananalangin niya yan. At ano pa? Dinagabayan niya, tinutulungan niya literal din. Ano pa? Pinapayuhan niya. Parang walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Siya, walang-wala, pero sa totoo sa espiritual, saganang-sagana sila. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng kasapatan ng panahon na yun. Yung mga buhay niyang kinikwento na pinagdaanan ng panahon niya, na dapat nakikita natin bakit nila ginagawa yun noon. Iyon ay dahil sa atin ngayon. Mga kapatid na taga-Korinto, sa Korinto kasi ito sinusulat niya, pero sa panahon natin ngayon sa atin, tayo ang pinakausap ng Diyos dito, gamit itong sulat ni Pablo. Mga kapatid na taga-Korinto, tapatan ang pagsasalita namin sa inyo. Ibinukas namin ang aming puso namin sa inyo, hindi namin isinara ang aming puso sa inyo. Kayo nagsara ng inyong puso sa amin, ako'y nagsasalita tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso, tulad ng ginagawa namin sa inyo. Yan. Nagtatapat si Pablo sa mga tao noong panahon niya na sila laking bukas lang sa lahat ng pagkakataon magturo ng salita ng Diyos o aluman yung kanilang mga gusto, pwede gawin ni Pablo yun. Kaya lang dapat buksan din nila yung puso nila sa Diyos. Kaya ganoon din naman sa atin. Ang Diyos, tapatan sa atin lahat ng bagay na pabor sa atin gusto ibigay ng Diyos. Kaya lang dapat bigyan din natin ng pabor yung Diyos. Sundin natin yung kanyang mga salita. Ipakita natin sa kanya na tunay na minamahal natin siya. Okay? Huwag natin siyang mahalin sa pamamagitan ng salita lang. Huwag natin sabihin, mahal natin ang Diyos nang wala tayong ginagawa. Tandaan natin, yung pag-ibig, action word yan. Hindi yan, sa salita lang dapat. Dapat pinakikita yan sa gawa. Kagaya ng mga nila Pablo noon, namuha sila ng punong-puno ng pag-ibig sa Diyos. Talagang ginawa nila yung nararapat nilang gawin para maipakita yung pag-ibig sa Diyos. Ano yung bagay na ginawa nila? May mailigtas man lang silang isang kaluluwa. At hindi nila pinanghinayangan yung buhay nila na masaya. Ngayon nga, patay na sila ngayon at ngayon, sabi nga sa ibang bahagi ng kasulatan at puputok na sa kanya yung corona, yung kanyang karangalan dahil sa kanyang ginawa. Tayo kaya, wala tayo nakatitiyak na puputukan tayo ng karangalan ng corona ng Diyos pag tayo namatay na. Ano ba yung ginawa natin ngayon? Nabubuhay tayo. Meron ba? Opo, pastor, umawit. Ano pa? Nakinig, pastor. Ano pa? Luwatin ako pag-devotion, pag-prayer meeting. Ano pa? Pag-Sunday. Nagsisimba ako, nag-church ako. Ano pa? Pag may gathering, sumasama ako. Ano yung mahalaga doon na nagawa mo? Kasi sagot mo. Wala. Lahat naman yung gawain talaga. Pero hindi yan lahat nakakapagbigay talaga ng parangal sa Diyos sa totoo. Ang pinaka-the best na bibigay ng parangal sa Diyos, yung meron tayong kaluluwa na madadala sa Kanya. Lahat ng yan nakakatulong pagpapalakas ng ating buhay espiritual. Nakakatulong para lumalim tayo sa literal nating paglilingkod sa Diyos para hindi tayo basta-basta matinag ng kaaway. Pero ang bagay na pinaka-dabas na pagbibigay sa Diyos, yung meron kaluluwang naliligtas. Kasi ibig ng Diyos na lahat tayo maligtas. At tayo ang gagawa nun. Kaya gano'n ang ginagawa nila Pablo sa buhay nila noon. Kabalit-balit yung buhay nila. Hindi sila gumanda yung buhay nun. Walang lingkod ng Diyos na gumanda ang buhay. Lalo na pagdating sa New Testament. Kaya pag masabi yung New Testament, puro pagtitiis ng hirap sa buhay na ito. Panandalian, puro gano'n. Walang yumaman nun sa kanila. Meron ba? May nabasa ba kayo yumaman? Wala. Bakit? Sabi niya sa binatang mayaman, ipamigay mo yung kayamanan mo sa may hirap at sumunod ka sa akin. So, ibig sabihin, hindi ka naman yayaman. No? Kung mayaman ka man, ipamamahagi mo yun, gagamitin mo yun para sa Diyos. Tama mo ba? Kaya hindi natin dapat hangarin ng yumaman. Pero hindi ko sinasabing hindi natin kailangan ng yaman. Kailangan natin yun, pero kung magkaroon tayo nun, kagaya ng bilin ni Moses sa mga Israelita, huwag niyo akong kalilimutan, maghandog kayo sa akin. Kailangan natin magbalik sa Diyos kasi kailangan yun magamit para sa kararangal ng Diyos. Huwag natin ang kilin yung mga bagay na sa atin, hindi atin yun.
temporary lang yung buhay natin. Kailangan natin maging makabuluhan. Alam po ba? Kaya isipin natin yung buhay ng mga nauna sa atin. Magbasa tayo ng Bible at intindihin natin kung para kanino yung buhay na yun na binigay nila. At kung ano yung gusto nilang sabihin sa iyo na bumabagsak. Okay? Kasi lahat yan, sa totoo lang, kapag binasa mo yan at tinignan mo sa malayo yan, ikaw ang dahilan kung bakit naranasan nila yung mga bagay na yan. At gusto din nilang malaman mo. Alam mo, ipakita mo rin sa Diyos din yung pinaka-the best mong paglilingkod na dapat mong gawin. Kaya ang tanong, meron ka na bang pinaka-the best na bagay na paglilingkod na nagawa sa Diyos? Yan ang tanong. Pero hindi nyo kailangan sagutin. Hindi natin kailangan sagutin. Sagutin na lang natin sa Diyos yan sa ating personal na buhay. Okay? Kung hindi man, hilingin natin sa Diyos. Magbawa ako. Ang tanda ko na, mahina na ako. Ano nga ba yung pinaka-the best na bagay ko na nagawa sa Diyos? At sapat na ba ito para masabi ko mahal ko yung Diyos? Tulungin natin sa sarili natin yan. Tama na ba yung nagsisimba ako pag linggo? Pinabayaan ko na lang sila pagkatapos nun. Magka-prayer meeting, devotion. Okay lang kasi may trabaho, pwede ako pupunta sa church. Hindi ako nagpag-participate. As kapag may mga gatherings, kung minsan sumasama ako, minsan hindi. Kasi pag busy, tulog ako sa umaga, magkatrabaho, gagawin yung mga bagay na kinakabahala bilang tao. Ang tanong doon, bilang ang Diyos mo, ano ba yung nagagawa mo sa Kanya araw-araw? Yun yung tanong. Dapat kahit paano, sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay, meron tayong nagagawa para sa Kanya. Okay? Dapat meron. At yun ang isipin mo, ano yung pwede mong magawa para sa Diyos sa bawat araw na binibigay niya sa iyo. Yan. Yun ang isipin mo. Na dapat meron tayong nagagawa doon para masabi mong sapat na yung nagawa mo sa Diyos. Kung sakaling kunin niya na yung buhay ko, kagaya ni Pablo, matatanggap ko na yung corona ko. Ang tanong, may corona ka na ba? Yun, meron na ba ako? Pag yung sabi, may corona na ba talaga ako pag namatay ako? Di ba? Baka ngayon kaligtasan, minsan duda ba tayo, ligtas kaya ako? Baka, sa totoo lang, meron sa atin dito, sa totoo lang, pag namatay, hindi siya sigurado ligtas siya. Bagamat kita talaga, pag namatay ba tayo, amen ka, pero sa totoo lang, sa loob-loob mo, nagtatalo yun. Mukhang hindi nga. Diba? Eh siguraduhin mo yun. Kaya, ano yung pinakadabas na masisigurado mo? Talangin mo sa Diyos. At hilingin mo sa Diyos, Lord, bigyan mo ko ng knowledge and wisdom para magawa ko, para maging consistent, sigurado talaga. Pero isa lang sasabihin ko, ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, yan. Ayan ang pinaka-the best na kapaliwanagan. Kasi walang ibang tinuturo ang Diyos, kundi kalimutan mo yung sarili mo. At pumunta siya dito, hindi para sa Kanya, karangalan, kundi para maglingkod. At si Jesus Christ bilang modelo, kailangan maglingkod sa iba. Kaya mag-isip tayo ng mga plano sa buhay natin na magagawa, makasalba mo lang tayo kahit isang kaluluwa. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Yun yung nilalamig niya eh. Wala tayo, yun talaga dun papasok pa rin eh. Kahit anong gawin natin eh. Meron ba tayong tanong? May tanong ba? Kung papansin niyo yung ating pagbabasa lang at chapter by verse, pinaliliwanag lang natin. Depende sa verse. Ano lang, topical lang tayo. Babasahin lang natin yung isang verse, paliwanag lang natin konti ng sakot ng ating kakayanan. Yun lang. Hindi na tayo na lalagay ng iba pang mga topic pa. Points, okay? Ano lang natin siya? Basa, paliwanag, basa, paliwanag. Yun lang naman yung motibo natin magbasa ang salita ng Diyos. Amen? Kaya, kung magtatalong, baka may verse kayo hindi naintindihan, gusto yung maintindihan, pwede nyo itanong. Ayan. Meron ba? Tatandaan natin to ha. Hindi tayo pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos kapag hindi natin tinanggap si Jesus. Kasi si Jesus dapat ang makikita sa buhay natin. Kaya lang, ang ebidensya nasa sa atin si Jesus, yung kagaya ng ginagawa ni Pablo. Kaya nga sabi niya, tularan ninyo ako. Kaya kung meron man sa atin na gumagawa ng kagaya ng ginagawa ni Pablo, purihin ang Diyos. Pero kung wala, pag-aralan natin yung buhay ni Pablo, baka kahit isa may magawa mo lang tayo ron. At dahil sa Diyos na dagdagan niya pa. Okay? Yun lang naman.
Kaya nawa, meron tayong natutunan sa umagang ito sa ating tinalakay. At ang sakit talaga ng salita ng kapatakuan na sasaktan pag pinabasa ko salita ng Diyos. At salamat naman sa sakit na yun, pag tinanggap mo yun, may matututunan ka talaga. Amen? Yeah, palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, wala na tayong mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito na aming binagulay-gulayan yung banal na salita, Panginoon. Salamat kasi pag binabasa namin yung salita mo, nakikita namin yung sarili namin, Panginoon, na mapalad ka pala kami talaga. Dahil sa mga tao na una sa amin, na yun yung ginabahagi ng buhay nila. Para sa amin ngayon, na maihanda kami, hindi mo rin hinahayaang mahihirapan pa kami na tulad ng paghihirap nila. Pagkos, inuna mo na, ipinaalam sa amin, Panginoon, kaya hindi na kami magtataka. Kaya ngayon naman, maliwanag na sa amin ang lahat at patuloy mo kami paliwanagin, Panginoon, sa lahat ng bagay sa iyong salita. Alam namin, hindi pa sapat ito, kaya sa aming mga muling pagbabasa ng iyong banal na kasulatan at pag-aaral nawa, patuloy mo sa aming ipaunawa. Hindi lang basta iparawa, Panginoon, tulungan mo kami gawin ito. Kasi likas sa amin ang pagiging laman, Panginoon, ng matigas ang ulo. Kaya Lord, patawarin mo kami. Kung kami man nagiging matigas ng ulo, hindi namin nais yun, Panginoon. Pero ganun pa man, pangunahan mo kami. Kami naman, Panginoon, hanggang magpasakop sa iyo. Salamat. Gabayan mo kami sa susunod na gawain. Kami magpupuri sa sawasin ng ilang pangalan. Tanggapin mo ang aming mga handog, paburit na ito, Panginoon. Dahil ito'y para sa pagpaparangal namin sa iyo. Bilang pagpapasalamat, Panginoon, na kami mga pinili mo at binigyan ng pagkakataong maligtas. Salamat. Ito po ang aming samot dalhangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, pamilya, ating Panginoong Jesus. Tapos, may konti tayo magpuri na sa Diyos. Mama